Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang madugong pagpatay sa 3 katao sa loob ng isang container van na ginagawang tirahan sa Puro 4, Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija nitong Sabado ng umaga. Kabilang sa mga nasawi ang isang 82 taong gulang na negosyante na kinilalang si Romulo Sanggalang, residente ng Barangay San Francisco, Mabalacat, Pampanga. Teodoro Sanggalang na nasa hustong gulang at residente ng barangay sa Sabay, Gimba, Nueva Ecija, at si Rose Yuson, may asawa at residente ng barangay Balok. Sa ulat ng pulisya, isang residente ang nakadiskubre sa insidente bandang alas 9:30 ng umaga, ngunit alas 11:30 na ito naiulat sa himpilan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar. Sa pagdating ng mga operatiba, tumambad ang bangkay ng senior citizen sa harap ng container van na umano'y kanilang tinutuluyan. Nakagapos ng alambre ang kanyang mga kamay at may mga tama ng bala sa ulo at braso. Sa tabi nito, natagpuan ng lalaking sinasabing driver, nakaupo at nakagapos ang mga kamay at paa. May alambre rin sa leeg at nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Samantala sa loob ng container van, nadiskubre ang bangkay ng babaeng kasambahay malapit sa kama na mayroong maraming tama ng bala sa katawan. Napansin ng mga investigador na wasak ang kandado ng container van at magulo ang mga cabinet sa loob. Indikasyon na posibleng paghahalughog, maging ang sasakyan ng negosyante ay kapansin-pansing hinalughog din. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala mula sa 45 caliber at 9mm na baril na ngayon ay sumasa ilalim sa pagsusuri para sa posibleng pagkakakilanlan ng mga armas na ginamit. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad ng pagnanakaw na nauwi sa pamamaslang, bagamat hindi pa ito kinukumpirma habang patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga salarin at ang tunay na motibo sa krimen. Nananawagan naman ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mapabilis ang paglutas sa kaso. Umabot sa tinatayang 88,400 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Nueva Ecija Provincial Office matapos nilang mabuwag ang isang makeshift drug den sa Barangay Valle Cruz, Cabanatuan City nitong Martes ng hapon kamakailan. Isinagawa ang bypass operation bandang alas 2:40 ng hapon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 lalaki. Kinilala ang pangunahing target na si alias Popoy, 42 anyos. Nadakip din ang dalawa niyang kasamahan na sina alias Makmak, 23 anyos at alias Binob, 38 anyos. Bukod sa tinatayang 13 gramo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin sa mga suspek ang iba't ibang drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa PDEA, indikasyon ang presensya ng mga gamit sa loob ng lugar na aktibo itong ginagamit bilang drug den. Pansamantalang nakadetine ang mga naaresto sa PDEA Detention Facility sa San Fernando City, Pampanga, habang isinasa ilalim naman sa Forensic Laboratory Examination ng PDEA Regional Office 3 ang mga nakuhang ebidensya. Nakipag-ugnayan din ng PDEA sa Cabanatuan City Police Office Drug Enforcement Unit upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng operasyon. Mahaharap si alias Popoy sa kasong paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs at Section 6, Maintenance of a Den, Dive o Resort ng Republic Act 9165 na kapwa may mabigat na parusa at walang piyansa. Ang dalawa pa niyang kasama ay sasampahan din ng kaukulang kaso sa ilalim ng parehong batas. Patuloy namang pinaigting ng mga otoridad ang kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Matagumpay na naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang dalawang most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa madaling araw ng March 1, 2026 bilang bahagi ng pinaigting na Manhunt Charlie Operations sa lalawigan.
Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Herel Daggett L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, unang nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng San Jose City Police Station bandang alas 12:15 ng madaling araw sa Barangay Aberfur, San Jose City. Nauwi ito sa pagkakaresto ng isang 52 anyos na lalaki na residente ng nasabing lugar at nakalista bilang top 4 provincial most wanted person. Ang suspek ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 15 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest ay inisyu ng Regional Trial Court Branch 122 San Jose City na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Samantala, bandang alas 5 ng umaga, naaresto din ng mga operatiba ng Laur Police Station ang isa pang most wanted person sa municipal level ng Barangay Sagana, Laur, Nueva Ecija. Ang 49 anyos na lalaki ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may itinakdang piyansang 180,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Bruno, patuloy at walang humpay ang kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted na individual sa lalawigan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bawat komunidad sa buong probinsya. Ang operasyon ay sinagawa alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3 at bilang suporta sa PNP Focus Agenda, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.